Hey Sectogoers! Welcome back to another video. Bago tayo magsimula, nais naming magpasalamat sa lahat ng iyong suporta na ibinibigay mo sa amin. Ang mission ng Psych2Go ay gawing accessible ang psychology at mental health sa lahat ng tao. Ngayon, mabalik na tayo sa video. May kakilala ka ba o nakaranas na ng depression? Ito ay isang common mental health condition na nakakaapekto sa malaking bahagi ng population. Kaya mahalagang malaman at makilala kung ano ang depression. Ang mga maling akala at hindi tumpak na impormasyon ay nag-ambag sa maraming tao na hindi maunawaan kung ano ang depression at kung paano ito nakakaapekto sa mga tao. So Psych2Go presents 12 mga bagay tungkol sa depression na kailangan mong malaman. Bago tayo magsimula, nais naming banggitin na ang video na ito ay ginawa for educational purposes only at hindi nilayon na palitan ang isang professional diagnosis. Kung pinaghinalaan mo na maaaring meron kang depression o anumang mental health condition, lubos naming ipinapayo sa iyo na humingi ng tulong sa isang qualified mental health professional. Number 1. Walang sino man ang immune sa depression. Alam mo ba na sa buong mundo, may 264 milyong tao ang dumaranas ng depression o tinatayang 15% ng populasyon ng nasa hustong gulang ang makakaranas ng depression sa isang punto ng kanilang buhay. Maaaring makaapekto ang depression sa mga tao sa lahat ng edad, lahi at socio-economic status. Ipinahihiwatig ng pananaliksik na ang mga nasa ilang propesyon gaya ng law at medicine ay nasa mas mataas na panganib para sa depression. Ang mga rate ng depression ay mas mataas din sa mga history ng paggamit ng substance. Number 2. Ang mga lalaki ay iniulat na may mas mababang rate ng depression kaysa sa mga babae. Iniulat ng mga pag-aaral na 8.7% ng mga kababaihan at 5.3% ng mga lalaki ay may depression. Ito ay maaaring dahil ang mga lalaki ay mas malabo na mag-ulat ng kanilang depression dahil sa stigma at takot na makitang mahina. Ayon sa therapist na nakabase sa Brooklyn, New York, si Justin Loy, na dalubhasa sa pagpapayo sa mga lalaki, ang depression sa mga lalaki ay kadalasang nababalutan ng galit at irritability. Number 3. Ang hindi nagamot na depression ay ang pinakakaraniwang sanhi ng pagpapakamatay. Ayon sa National Alliance on Mental Illness, 45% ng mga nagpapakamatay ay dumaranas ng ilang uri ng mental illness kabilang ang depression. Sa makatuwid, ang tamang diagnosis at treatment para sa depression ay napakahalaga dahil maaari itong makatulong na maiwasan ang mga pagpapakamatay. Kung ikaw o ang isang mahal sa buhay ay nakakaranas ng pag-iisip ng pagpapakamatay, tawagan ang inyong local suicide prevention number or helpline. Number 4. Sa maraming nagdurusa sa depression, meron ding anxiety. Alam mo ba na halos 50% ng lahat ng taong na-diagnose na may major depression ay dumaranas din ng anxiety disorder? Bagamat hindi lahat ng may depression ay magkakaroon din ng anxiety, ang dalawang mental illnesses na ito ay malapit na nauugnay. Kaya mahalagang talakayin ang iyong sintomas sa isang doktor upang matanggap ang tamang diagnosis. Number 5. Ang mga taong may depression ay hindi basta-basta mapipigilan. Ang pinakamalaking maling kuro-kuro tungkol sa pagiging depressed ay maaari mo lamang ilabas ito. Ngunit ang depression ay talagang mas komplikado kaysa doon. Mas madalas kaysa sa hindi, ang isang taong may depression o anumang mental illness ay may napakakaunting kontrol sa kanilang nararamdaman. Ang pagsasabi na itigil nila ang pagiging depressed ay sensitive at nakakadismaya sa mga nakakaranas at nagpupumilit na makayanan ito. Number 6. Ang pagiging depressed ay hindi katulad ng pagiging malungkot. Bagamat maraming tao ang maaaring magpalitan ng depression at kalungkutan, dalawang magkaibang bagay ang ibig nilang sabihin. Ang kalungkutan ay isang karaniwang emosyon at reaksyon kapag ikaw ay nagagalit, at ito ay kadalasang nawawala pagkatapos ng ilang oras o araw. Gayunpaman, ang depression ay mas nagpapatuloy na tumatagal ng mga linggo, buwan o kahit na taon, at maaari itong negatibong makaapekto sa iyong pang-araw-araw na paggana. Number 7. Ang depression ay nauugnay sa mga pagbabago sa brain chemistry.
Alam mo ba na ang depression ay nauugnay sa isang imbalance ng neurotransmitter sa iyong utak? Kabilang dito ang dopamine na kumokontrol sa emotion at memory, serotonin ang chemical na nakakagaan sa pakiramdam na kumokontrol sa mood at pakiramdam ng kagalingan, at norepinephrine na nakakapekto sa iyong tibok ng puso at blood pressure sa panahon ng fight or flight situations. Ang teorya ay ang pagkakaroon ng sobra o masyadong kaunti sa mga neurotransmitter na ito ay maaaring magdulot o mag-ambag sa depression. Number 8. Mayroong iba't ibang mga sanhi ang depression. Bagamat hindi lubos na nauunawaan ang mga sanhi ng depression, malamang na sanhi ito ng mga combination factors. Maaaring may bahagi ang genetics o environmental factors. Ang mga seasonal affective disorder na isang depressive disorder na sanhi ng pagbabago ng mga seasonal pattern ay na-trigger ng mga disruptions sa circadian rhythm ng katawan. Ang mga pagbabago sa production o function ng mga hormones kabilang ang pagbubuntis, menopause o thyroid issues ay maaaring mag-ambag sa depression. Ang kalungkutan, trauma at chronic stress ay posibleng maging sanhi ng depression. Number 9. Nagagamot ang depression. Ang ilang mga tao ay maaaring naniniwala na ang depression ay hindi magagamot at sa makatuwid ay tumatangging humingi ng tulong. Gayunpaman, meron talagang napakaraming iba't iba at epektibong mga options sa paggamot at mga therapeutic approach na magagamit. Cognitive behavioral therapy, social skills therapy, supportive counseling at behavioral activation ay ilan lamang sa mga options na mapagpipilian. Number 10. Ang isang depression ay hindi isang pagpipilian. Mahalagang malaman na wala ni isa na piniling maging depressed. Bagamat ang pagiging depressed o pagkakaroon ng anumang iba pang mental illness ay hindi isang pagpipilian kung paano ka magdedesisyon na haharapin o kakayanin ito. Ang pagpili na walang gawin o tanggihan ang iyong problema ay maaaring magresulta lamang sa paglala ng iyong mga sintomas. Number 11. Chronic pain ay maaaring isa pang sintomas ng depression. Mayroong maraming mga kadahilanan na maaaring maging sanhi ng isang tao na maging depressed. Ang isa sa mga ito ay maaaring chronic pain o kakulangan sa ginhawa. Ang pagkakaroon ng physical pain sa loob ng mahabang panahon ay maaaring humantong sa mga nakakadepress na pag-iisip at sa huli ay depression. Number 12. Binabaluktot ng depression ang iyong pag-iisip. Kapag ikaw ay depressed, maaaring pakiramdam mo ang iyong isip ay nagsisimulang paglaruan ka. Ang mga negatibong pattern ng pag-iisip ay maaaring masira ang iyong pananaw sa iyong relationship sa iba, gayon din ng iyong kapaligiran at mag-ambag sa mga damdamin ng paranoia, anxiety at kahit na mga pag-iisip tungkol sa pananakit sa sarili. Sa makatuwid, napakahalaga na humingi ng tulong at suporta upang ang iyong negatibo at baluktot na pananaw sa mundo ay hindi magpapalala sa iyong mga sintomas. Nakarelate ka ba sa alinman sa mga bagay na binanggit sa video na ito? Kung gagawin mo, alamin na hindi ka nag-iisa at may makukuhang tulong. Kung nag-enjoy ka sa videong ito, please like at i-share sa iba na maaaring mahanap din itong nakakatulong. Don't forget to subscribe to Psych2Go and hit the notification bell for more content. Lahat ng reference na ginamit ay inilagay sa description box below. Maraming salamat sa iyong panonood. We'll see you in our next video.